So world market daw, maayos lang. Okay naman ang presyo. Pero dito sa atin ay yun pa rin ang ginagamit ng mga imported pa rin yung ginagamit ng umaangkat pa rin yung mga poultry natin, mga pagdating ko sa meat. At malaking bagay daw yung nagdi-diminish daw po ang corn while on transit habang nasa biyahe. So, ang ibig sabihin, sa madaling salita, hindi pa rin talaga bababa ang presyo ng manok. Dahil yan po ang ginagamit natin. So, pwede bang yan ang maging kapalit ng inflation sa bigas, yung corn naman? Medyo tama po, Sir Ed, kasi medyo indirect effect rin yung bagyong Karina. No? Kasi siyempre, yung ibang pamamili na peso, ang gulay, mga prutas, ito pang kasama siya, siyempre, yung mga palay, yung corn. So, may konting disruption. No? Kasi, kita naman natin yan, consistently, pagka-5% pag panahon ng kapagas, pagkagulan, mas lalo na pagkalaki yung corn ka, itong pagbahan ng Karina. Yun, may impact po talaga yan. Pero naman, give it a few months, so planting dito, marirestore naman po yung supply sa mga company mo natin. Siyempre, pag mag-normalize na po yung logistics sa supply chain, abang po, sa mga dati ng araw at mga linggo, no? Kasi, nag-offset po yan, tama, sir. Yun ang effect po yung bagyo, tapos patuloy yung pero naman, yung world market, yung world prices, yung mga commodities na baba. Pagkailangan ng wheat, kahit yung corn, yung mga wheat, yung mga para sa harina, yung sugar, soybean, marami pong commodities yung nababa dito. Kasi parang